Ang sunod-sunod na tunog ay naging isa na lang. Isang mahaba at walang katapusang linya sa heart monitor na tila isang sigaw sa katahimikan ng pribadong silid. Patay na ang makina, wala nang tibok. Pero para kay Lyra Rosales, hindi pa tapos ang lahat. Nananatili ang kamay niyang nakahawak sa malamig at kulubot na kamay ni Lola Trining. Hinigpitan niya ang hawak, na para bang sa paraang iyon ay maipaparamdam niya ang init na matagal nang ipinagkait sa matanda. Dahan-dahan. Ipinikit ni Lyra ang kanyang mga mata. Hindi isang panalangin para sa mga doktor o sa pamilyang hindi kailanman dumating. Ito ay isang bulong para lamang sa kanila. Sana po, sa paglalakbay ninyo, mahanap niyo na po ang kapayapaan. Halos hindi marinig na usal niya. Salamat po sa mga kwento. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumama sa kamay nilang magkahawak. Sa ospital na ito, si Lyra ay isang hamak na janitress lang, isang anino na may dalang mop at basahan. Ngunit sa mga sandaling tulad nito, para sa mga pasyenteng nalimutan na ng mundo, siya ang nagiging huling karamay. Hoy Lyra, anong drama yan? Napamulat si Lyra sa matinis na boses ni Marites, isa pang kasamahan niya sa housekeeping. Nakapamewang ito sa may pintuan, ang mukha ay lukot na tila ba nakaamoy ng basura. Tapos na ang trabaho mo dyan. Patay na yan. Halika na't baka maabutan pa tayo ng head nurse. At isa pa, Lyra, amoy bleach ka na naman. Itago mo nga muna yang pabango ng mahirap mo. Hindi na sumagot si Lyra. Dahan-dahan niyang binitawan ang kamay ni Lola Trining at maingat na inayos ang kumot nito. Sanay na siya sa mga salita ni Marites. Sanay na siyang maging invisible. Maliban na lang kung may kailangang utusan o kutyain. Tahimik niyang itinulak ang kanyang cleaning cart palabas ng silid. Ang bawat pag-ikot ng gulong sa makintab na sahig ay tila isang paalala ng kanyang lugar sa mundong ito. Dito sa St. Jude Medical Center, ang pinakamagarang ospital sa bansa, may dalawang uri lang ng tao. Ang mga may kapangyarihang magpagaling at ang mga tulad niyang tagalinis ng kanilang mga bakas. Subalit sa kabila ng lahat, mahal ni Lyra ang kanyang trabaho. Sa bawat sahig na kanyang pinapakintab, sa bawat basurahang kanyang nililinis, naroon ang pakiramdam na kahit paano, nakakatulong siya sa kaayusan. At higit sa lahat, dito niya nararamdaman ang koneksyon sa mga kaluluwang nakikipaglaban, mga pasyenteng mayaman man o mahirap. Lahat sila'y nagiging pantay-pantay sa harap ng sakit. Nasa kalagitnaan siya ng pagpupunas sa sahig ng labi nang biglang magkaroon ng komosyon. Isang grupo ng mga doktor at nurse ang nagmamadaling tumatakbo mula sa emergency entrance. Nagkakagulo sila. Ang kanilang mga boses ay puno ng pag-aalala. Sa gitna nila, isang high-tech na stretcher ang mabilis na itunulak. Clear the way! Idiretso sa VIP wing, Private Suite 1. Sigaw ng isang doktor na pamilyar kay Lyra bilang pinakamagaling na cardiologist sa ospital. Napatigil si Lyra sa kanyang ginagawa, na itabi ang sarili sa isang sulok upang hindi makasagabal. Sinundan niya ng tingin ang stretcher. Nakahiga doon ang isang lalaking may edad na. Napapalibutan ng kung ano-anong aparato, ang mukha ay natatakpan ng oxygen mask. Kahit sa kalayuan, mayroong kakaibang aura ang lalaki. Isang aura ng kapangyarihan, kahit pa ito'y wala ng malay. Sino yan? Tanong ng isang security guard sa kasama niya. Hindi mo kilala? Si Don Ricardo Villamonte yan. Ang may-ari ng Villamonte Corporation. Ang isa sa mga pinakamayaman sa buong Asya, nabitawan ni Lyra. Ang hawak niyang pamunas, Don Ricardo Villamonte. Ang pangalan ay tumama sa kanya na parang kidlat. Biglang bumalik ang isang alaala mula sa kanyang pagkabata. Isang maulang hapon, ang kanilang maliit na bahay, ang kanyang inang umiiyak, habang hawak ang isang puting sobre at ang isang matikas na lalaki sa loob ng isang itim na kotse. Ang mukha'y mabait habang sinasabing, "Gamitin niyo ito para sa pagpapagamot ng asawa mo." Siya yon,
Ang lalaking tumulong sa kanila noong mga panahong wala silang malapitan. Ang anghel na nagbigay pag-asa sa kanilang pamilya. Bago pa man makagalaw si Lyra. Isang boses na malamig pa sa hangin ng aircon ang pumutol sa lahat. What's the status? Bakit hanggang ngayon wala pa kayong malinaw na diagnosis? Isang matangkad na binata ang humakbang papalapit sa mga doktor. Suot niya ang isang mamahaling suit na tila hindi man lang nagusot sa gitna ng kaguluhan. Ang kanyang mukha ay gwapo ngunit walang emosyon. Ang kanyang mga mata ay matalim at mapanuri. Ito si Marco Villamonte, ang nag-iisang anak at tagapagmana na madalas makita ni Lyra sa mga business magazine. Sir Marco, nagsimulang magpaliwanag ang cardiologist. Bigla na lang po siyang nag-collapse. All his vitals are dropping for no discernible reason. We're doing everything we can. Your everything is not enough, putol ni Marco. Ang bawat salita ay may bigat ng bakal. I want the best. I don't care about the cost. Hindi niya pinansin ang mga taong nakapaligid. Ang tingin niya ay nakapako lang sa stretcher kung saan nakahiga ang kanyang ama. Habang itnutulak ang stretcher palayo, saglit na nahawi ang oxygen mask. Nakita ni Lyra ang mukha ni Don Ricardo. Mas matanda na. Mas maraming guhit sa mukha. Ngunit iyon pa rin ang mga matang minsang nagpakita ng kabutihan sa kanya. Ngayon, ang mga ito'y nakapikit, tila natutulog sa isang mahabang bangungot. Naramdaman ni Lyra ang paninikip ng kanyang dibdib. Ang lalaking sumagip sa kanila noon ay ngayon nangangailangan ng tulong. Habang ang lahat ay nakatingin sa magarbong eksena, si Lyra ay nanatiling nakatayo sa kanyang sulok, hawak ang basahan, isang aninong muling naging invisible, ngunit sa pagkakataong ito, mayroong apoy na nagsimulang mag-alab sa kanyang puso. Pinanood niya ang paglaho ng grupo sa pasilyo. Patungo sa VIP wing, ang pinto ay nagsara. At muling bumalik ang katahimikan sa labi. Ngunit para kay Lyra, ang buong mundo niya ay nagbago. Tinungo niya ang kanyang cart at marahang itinulak ito patungo sa direksyon ng VIP wing. Huminto siya sa malayo, sapat lang para matanaw ang pintuan ng Suite 1. Ang mga salita ay namuo sa kanyang lalamunan. Isang pangakong binitiwan niya hindi bilang isang janitress, kundi bilang isang taong may utang na loob. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang puso niya'y tumitibok ng malakas. Sir Ricardo. Bulong niya sa hangin. Ang boses ay nanginginig ngunit puno ng determinasyon. Kailangan ko po kayong tulungan. Nakatayo si Marco Villamonte sa likod ng makapal na salamin. Ang mga kamay ay nasa loob ng bulsa ng kanyang Italian suit. Sa kabilang panig, sa loob ng sterile na VIP suite, nakahiga ang kanyang ama. Si Don Ricardo Villamonte ang arkitekto ng kanilang imperyo, ang haligi ng kanilang pangalan, na ngayon ay isa na lamang katawang nakakabit sa mga makinang humihinga para sa kanya. Isang ugat ang pumitik sa sentido ni Marco. Karma. Iyon ang salitang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang mapait na karma. Buong buhay niya, ang pader na salamin na ito ang perpektong simbolo ng kanilang relasyon. Palagi siyang nasa labas. Nakatanaw sa loob. Nakikita ang ama, pero hindi kailanman nararamdaman. Naalala niya ang kanyang graduation sa kolehiyo. Siya ang valedictorian. Isang upuan ang nakalaan para sa kanyang ama. Nanatili itong bakante. Naalala niya ang kanyang ika-21 kaarawan. Naghanda siya ng hapunan. Lumamig ang pagkain sa kahihintay sa isang amang hindi kailanman umuwi. Ngayon, narito ang kanyang ama. Hindi na makakatakas, hindi na makakatakbo sa isa na namang business meeting o out-of-the-country trip. Pero huli na ang lahat. Ang katawang nasa harap niya ay hindi na ang amang kinamumuhian niya. Isa na lang itong shell. Isang paalala ng lahat ng pagkukulang nito. Sir Marco. Lumingon si Marco. Isang grupo ng mga doktor ang papalapit. Ang mga mukha ay puno ng pag-aalinlangan. Pumasok sila sa isang conference room na katabi lang ng suite. Agad na umupo si Marco sa dulo ng mahabang mesa. Ang kanyang presensya ay agad na nagpabigat sa buong silid. So, malamig niyang tanong,
Walang paligoy-ligoy. Anong bago? Ang pinuno ng medical team, isang doktor na may puti ng buhok, ang huminga ng malalim bago magsalita. Sir, we've run every test imaginable. MRI, CT scan, extensive blood work, walang tumor, walang aneurysm, walang anumang bakas ng stroke. Physically, he should be fine. Pero para siyang unti-unting pinapatay ng sarili niyang katawan. Hindi ako nagbabayad para sa mga hula, Doctor. Mariin na sabi ni Marco. I pay for results. Anong solusyon ninyo? Nagkatinginan ng mga doktor. Sa ngayon po, ang magagawa lang natin ay suportahan ang kanyang vital signs at umasa na, umasa? Putol ni Marco. Isang sarkastikong tawa ang kumawala sa kanya. This is St. Jude Medical Center, supposedly the best in the country. At ang maibibigay ninyo sa akin ay pag-asa? Find a solution. Kung hindi nyo kaya, hahanap ako ng mga taong kaya. Tumayo siya, hudyat na tapos na ang usapan. Ang mga doktor ay naiwang hindi makapagsalita. Paglabas ni Marco sa conference room, ang kanyang isip ay abala sa pag-iisip ng susunod na hakbang. Kailangan niyang tawagan ang mga espesyalista mula sa Singapore, sa Amerika kung kinakailangan. Ang pagbagsak ni Don Ricardo ay hindi lang isang medical issue. Ito ay isang business crisis. Sa kanyang pagmamadali, hindi niya napansin ang isang cleaning cart na nasa kanyang daraanan. O mas tamang sabihin, hindi niya pinansin. Mga ganitong bagay ay dapat nakusa na lang umaalis sa kanyang dinaraanan. Bigla, naramdaman niya ang pagtilamsik ng malamig na tubig sa kanyang mamahaling sapatos na gawa sa katad. Napahinto siya. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tingin. Isang maliit na basang marka ang dumungis sa perpektong kintab ng kanyang sapatos. Ay sir, sorry po. Naku. Pasensya na po. Isang nanginginig na boses ang narinig niya. Nakita niya ang isang babaeng nakayuko. Ang janitress. Nadali-daling pinupunasan ng basahan ang sahig malapit sa kanya. Hindi man lang niya tinapunan ng tingin ang mukha nito. Para sa kanya, ito ay parte lang ng ospital. Tulad ng mga pader at sahig. Isang bagay na walang pangalan. Mag-ingat ka sa dinadaanan mo. Sabi lang ni Marco. Ang boses ay kasing lamig at kasing tigas ng marmol na sahig. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Nagpatuloy siya sa paglalakad na para bang walang nangyari. Ngunit sa kanyang pag-alis, isang matamis ngunit mapanuring boses ang sumalubong sa kanya. Sir Marco, okay lang po kayo? Nakita ko po ang nangyari. Ang mga janitor talaga dito. Napaka-clumsy. Si Head Nurse Cynthia Ramos iyon. Ang ngiti ay abot hanggang tenga, ang mga matay puno ng pekeng pag-aalala. Sa likuran nito, nakita ni Marco ang pagdaan ng janitress, saglit lang, ngunit sa gilid ng kanyang mata, nakita niya ang pagyuko nito ng ulo habang naglalakad palayo isang larawan ng kahihiyan. At sa isang iglap, napansin niya ang matalim na tingin na ipinukol ni Nurse Cynthia sa likod ng papalayong babae. Isang tingin na puno ng pagkamuhi. Pero mabilis itong iwinaksi ni Marco sa kanyang isipan. Wala siyang panahon para sa mga maliliit na drama ng mga empleyado. Mas malaki ang kanyang problema. Naglalakad na siya palayo nang biglang mag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang pangalan ang lumitaw sa screen, Javier Delgado. Sinagot niya ito. Delgado. Marco, my boy. Isang boses na puno ng pagkasarkastiko ang tumawid sa linya. Nabalitaan ko ang tungkol kay Don Ricardo. My condolences. Sana'y hindi naman malubha. Nagtiim ang bagang ni Marco. He's fine. What do you want? Oh, nothing. I just want to say, kung sakaling mangailangan ang Villamonte Corporation ng tulong o ng isang bagong mamumuno, bukas ang pinto ng kumpanya ko. Alam mo na, para hindi naman masayang ang lahat ng pinaghirapan ng ama mo. Click. Ibinaba ni Delgado ang tawag. Napatigil si Marco sa gitna ng hallway. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakuyom sa cellphone,
Ang mga ugat sa kanyang braso ay lumitaw. Ang yelo sa kanyang mga mata ay biglang nagliyab. Hindi na ito tungkol sa personal na galit. Ito ay digmaan at hindi siya papayag na matalo. Ang amoy ng bleach at disinfectant na kumapit sa kanyang uniforme ay unti-unting napapalitan ng amoy ng pinakuluang dahon ng bayabas habang papalapit si Lira sa kanilang maliit na bahay. Ito ang amoy ng tahanan, ang amoy ni Lola Elara. Pagod ang mga paa ni Lira, ngunit mas mabigat ang kanyang puso. Ang imahe ni Don Ricardo na wala ng malay at ang malamig na tingin ng anak nitong si Marco ay nakatatak sa kanyang isipan. Lola, narito na po ako, mahinang sabi niya pagpasok sa pinto. Karaniwan, isang masayang apo ang isasagot sa kanya mula sa silyang tumba-tumba sa sala. Ngunit ngayon, tanging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Isang matinis na tunog ang bumasag sa katahimikan. Isang pag-ubo, malakas, at tila humahabol ng hininga. Dali-daling tumakbo si Lira patungo sa silid ng kanyang lola. Naabutan niya itong nakaupo sa gilid ng papag. Nanginginig ang mga balikat sa bawat pag-ubo. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang paghinga ay mababaw. Lola, agad na hinagod ni Lira ang likod ng matanda. Inabutan niya ito ng isang basong tubig na nasa ibabaw ng maliit na mesa. Apo, ayos lang ako, sabi ni Lola Elara sa pagitan ng pag-ubo. Ngunit ang panghihina sa kanyang boses ay hindi maitatago. Pinaupo ni Lira ang kanyang lola ng maayos. Inalalayan itong sumandal sa mga unan. Habang pinagmamasdan niya ang minamahal na lola, lalong sumidhi ang bigat sa kanyang dibdib. Ang sweldo niya bilang janitress ay sapat lang para sa kanilang pagkain sa araw-araw at sa mga gamot na pampakalma sa ubo ni Lola Elara. Ang pagpapacheck up sa isang espesyalista ay isang pangarap na hindi pa niya naaabot. Naupo si Lira sa sahig, sa tabi ng papag. Hindi niya napigilan ang sarili. Ang lahat ng emosyon mula sa maghapon, ang awa para kay Lola Trining, ang takot para kay Don Ricardo, ang kahihiyan mula kay Marco, at ngayon, ang pag-aalala para kay Lola Elara ay bumuhos na parang isang sirang dam. Lola, yung lalaking tumulong sa atin noon, naaalala niyo po ba? Nagsimula siya. Ang boses ay garalgal. Si Mr. Villamonte. Nasa ospital po siya. Masama po ang lagay niya. Walang makitang lunas ang mga doktor. At ang anak niya. Ang anak niya, Lola, napakalamig ngang tingin niya. Nakikinig lang si Lola Elara. Ang mga mata nito, kahit nanlalabo na, ay puno pa rin ng kakaibang talas at pangunawa. Hinayaan lang nito si Lira na ilabas ang lahat ng kanyang saloobin. Nang matapos si Lira, isang mahabang katahimikan ang namayani. Tanging ang mahinang pagaspas ng lumang electric fan ang maririnig. Maya-maya, nagsalita si Lola Elara. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Halika, apo, may ipapakita ako sa iyo. Dahan-dahang tumayo ang matanda. Inalalayan siya ni Lira patungo sa isang lumang baul na gawa sa kahoy sa sulok ng silid. Ito ang baul ng mga alaala ni Lola Elara, puno ng mga gamit mula pa sa kanyang kabataan. Maingat na binuksan ng matanda ang baul. Ang amoy ng lumang kahoy at mga halamang pinatuyo ay humalimuyak sa hangin. Mula sa ilalim ng mga lumang damit at litrato, may kinuha siyang isang maliit na kahon. Ibinigay niya ito kay Lira. Nanginginig ang mga kamay ni Lira habang binubuksan ang kahon. Sa loob, nakalagay sa isang pulang tela ay isang maliit na bote na gawa sa maitim na salamin. Naglalaman ito ng isang langis na kulay ginto na tila kumikinang kahit sa madilim na silid. Ano po ito, Lola? Tanong ni Lira. Iyan ang tinatawag naming langis ng pag-asa. Sagot ni Lola Elara. Gawa iyan sa 7 uri ng halaman na matatagpuan lamang sa ating probinsya tuwing kabilugan ng buwan. Minana ko pa iyan sa aking ina at siya sa kanyang ina. Hindi iyan gamot na iniinom, apo. Ito ay gamot para sa kaluluwa.
Tinitigan ni Lira ang bote, puno ng pagkamangha at pag-aalinlangan. Ang sabi ng mga ninuno namin, pagpapatuloy ni Lola Elara, ang langis na ito ay nagiging mabisa lamang kapag ang gumagamit ay may pusong dalisay at panalangin taos-puso. Hindi ito gumagana sa mga taong sakim o may masamang hangarin. At mag-ingat ka, apo, dahil kung saan may liwanag na tulad niyan, palaging may aninong nagbabantay. Ang mga salita ng kanyang lola ay tila isang hiwaga, ngunit sa mga mata nito, nakita ni Lira ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita, katiyakan. Gusto niyo po bang gamitin ko ito kay Mr. Villamonte? Halos pabulong na tanong ni Lira. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lola Elara. Ang utang na loob ay isang bagay na hindi nabubura ng panahon, apo. Ibinabalik ito sa anumang paraan na ating makakaya. Kinagabihan, hindi makatulog si Lira. Nakaupo siya sa kanyang sariling papag. Hawak-hawak ang maliit na bote. Ang bigat nito sa kanyang palad ay tila bigat ng isang desisyon. Paano kung mahuli siya? Siguradong matatanggal siya sa trabaho. At kung mawalan siya ng trabaho, paano na ang pagpapagamot ni Lola Elara? Pero paano kung hindi niya subukan? Paano kung hahayaan na lang niyang mamatay ang taong nagbigay sa kanila ng pagkakataong mabuhay? Ang mukha ni Don Ricardo ay lumitaw sa kanyang isipan. Pagkatapos ay ang mukha ni Marco, puno ng paghamak. At sa huli, ang mukha ng kanyang lola, puno ng pagtitiwala. Tumayo si Lira. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang dibdib ay puno ng halo-halong takot at determinasyon. Dahan-dahan, maingat na maingat, isinilid niya ang maliit na bote ng langis ng pag-asa sa pinakatagong bulsa ng kanyang uniforme. Kinabukasan, madaling araw, habang ang buong ospital ay mahimbing pa sa pagkakatulog, itinulak ni Lira ang kanyang cleaning cart, ngunit hindi sa karaniwan niyang ruta. Ang mga gulong nito ay tahimik na gumulong sa makintab na sahig. Bawat pag-ikot ay isang hakbang palapit sa isang desisyong babago sa lahat. Patungo siya sa VIP wing. Ang pasilyo ng VIP wing sa ganap na 3:00 ng madaling araw ay isang mundo ng katahimikan. Ang sahig na marmol ay kumikinang sa ilalim ng malalamlam na ilaw at ang tanging naririnig ni Lira ay ang kabog ng sarili niyang dibdib at ang halos walang tunog na pag-ikot ng gulong ng kanyang cart. Bawat hakbang niya ay maingat. Bawat paghinga niya ay pinipigilan. Ang bawat anino sa sulok ay tila isang bantay na handang sumigaw. Alam niya ang schedule ng mga security guard. Alam niya kung aling mga kamera ang gumagana at kung saan ang mga blind spot. Ang kaalamang ito, na dati para lang pabilisin ang kanyang trabaho, ay ngayon nagsisilbing susi sa kanyang mapangahas na misyon. Sa wakas, narating niya ang pintuan ng Private Suite 1. Ang pangalang Ricardo Villamonte ay nakaukit sa isang gintong plaka. Huminto si Lira. Saglit siyang nag-alinlangan. Isang maliit na boses sa kanyang isipan ang sumisigaw, "Umalis ka na. Baka mahuli ka. Bahuli ka. Mahuli ka. Bahuli ka. Bahuli ka. Bahuli ka." Ngunit mas malakas ang tibok ng kanyang puso. Isang tibok na nagsasabing, "Ito ang tama." Huminga siya ng malalim, hinawakan ang doorknob na malamig pa sa yelo at dahan-dahang pinihit ito. Walang tunog. Marahan niyang itinulak ang pinto. Sapat lang para makapasok ang kanyang payat na katawan at isinara itong muli ng walang kaluskos. Nasa loob na siya. Ang silid ay malawak. Mas malaki pa sa buong bahay nila. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga monitor ng makina. Ang kanilang mga berde at asul na ilaw ay nagbibigay ng kakaibang anino sa buong paligid. Ang hangin ay malamig, at ang amoy ng gamot ay nanunuot sa ilong. At doon, sa gitna ng lahat, nakahiga si Don Ricardo. Payapa ang kanyang mukha, ngunit isang kapayapaan na nakakabahala. Para siyang isang haring natutulog sa loob ng isang glass coffin. Nilapitan ni Lira ang kama.
Ang bawat hakbang ay tila isang paglalakbay. Ang mga makinang nakapaligid dito ay patuloy sa kanilang mahinang pagbip at paghis, mga tunog na nagpapatunay na ang taong ito ay buhay pa. Ngunit sa tulong na lang ng teknolohiya, kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang maliit na bote. Ang langis sa loob ay tila may sariling liwanag. Binuksan niya ito, at isang bahagyang amoy ng mga halamang gubat at hamog ng umaga ang kumalat sa hangin. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Lumuhod siya sa tabi ng kama. Ipinikit ang kanyang mga mata at nagsimulang manalangin. Hindi ito isang dasal na kanyang isinaulo mula sa simbahan. Ito ay isang pag-uusap, isang bulong mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Panginoon, hindi ko po alam kung tama po ba itong ginagawa ko. Panimula niya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Pero ang taong po itong nasa harapan ko, minsan po siyang naging sagot sa aming mga panalangin. Sana po, sana po. Sa pamamagitan ko, kahit sa maliit na paraan lang, masagot din po ang panalangin ng mga nagmamahal sa kanya. Kinuwento niya ang lahat. Ang pagtulong ni Don Ricardo sa kanyang pamilya, ang pasasalamat na hindi nila kailanman na iparating, ang kanyang pag-asa na mabigyan pa ito ng isa pang pagkakataon. Nang maramdaman niyang handa na siya, isinawsaw niya ang dulo ng kanyang daliri sa langis. Isang patak, isang gintong patak ng pag-asa. Dahan-dahan, dinala niya ang kanyang daliri sa noo ni Don Ricardo. Ang balat nito ay malamig. Sa sandaling dumampi ang kanyang daliri, tila may kung anong kuryente ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Ipinahid niya ang langis sa noo nito, gumagawa ng isang maliit na krus, habang patuloy na bumubulong, sa ngalan ng pag-asang hindi nawawala, sa ngalan ng kabutihang hindi nalilimutan. Gumaling po kayo! Pagkatapos noon, katahimikan. Walang nangyari. Ang mga makina ay patuloy sa kanilang pag-ingay. Ang paghinga ni Don Ricardo ay hindi nagbago. Napayuko si Lyra. Isang biglaang alon ng pagkadismaya ang bumalot sa kanya. Siguro nga, isa lang itong kabaliwan. Siguro nga, isa lang siyang hamak na janitress na nangarap na makagawa ng himala. Tatalikod na sana siya, handa nang tanggapin ang kanyang kabiguan, nang mapansin niya ang isang bagay. Ang kanang kamay ni Don Ricardo na nakapatong sa ibabaw ng kumot. Ang hintuturo nito, gumagalaw 1 beses, 2 beses, isang bahagyang pagkurba, isang maliit na pag-twitch. Ngunit para kay Lyra, ito ay kasing lakas ng isang lindol. Napatakip siya sa kanyang bibig upang pigilan ang isang sigaw ng pagkamangha. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Totoo. Totoo ang sinabi ni Lola Elara. Bigla, nakarinig siya ng mga yabag sa labas ng pasilyo. Papalapit, panik. Bigla siyang nataranta. Dali-dali niyang isinara ang bote. Isinilid ito pabalik sa kanyang bulsa. Sa isang iglap, siya ay muling naging si Lyra, ang janitress. Hinablot niya ang isang basahan mula sa kanyang cart at nagpanggap na nagpupunas ng isang mesang walang dumi. Ang pinto ay bumukas. Anong ginagawa mo rito? Iyon ang boses ng night shift nurse. Lumingon si Lyra. Pinilit na pakalmahin ang kanyang sarili. Pinupunasan ko lang po ang mga alikabok, ma'am. Utos po ni Head Nurse Cynthia na siguraduhing laging malinis ang VIP suites. Tiningnan siya ng nurse nang may pagdududa, ngunit nakita nito ang basahan at ang cart. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Lyra. Mabilis ngunit tahimik niyang itinulak ang kanyang cart palabas ng silid. Nang makalabas siya, sumandal siya sa pader. Ang kanyang puso ay kumakarera na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga binti ay nanginginig. Nagtagumpay siya. Hindi siya nahuli. At higit sa lahat, may nangyari. Isang himala. Naglakad siya palayo, ngunit bago siya tuluyang lumiko sa kabilang pasilyo, lumingon siyang muli. Nakita niya si Head Nurse Cynthia Ramos na papasok sa suite para sa kanyang regular na check-in. Napatigil si Cynthia sa may pintuan. Itinagilid nito ang kanyang ulo na para bang may inaamoy. Sumimangot ito, puno ng pagtataka.
Tila naamoy nito ang naiwang halimuyak ng langis ng pag-asa. Hindi. Hindi ako papayag sa ganyang terms. Mariin na sabi ni Marco sa kausap niya sa telepono. Nakatayo siya malapit sa bintana ng kanyang improvised office sa loob ng ospital. Tanaw ang magulong syudad sa ibaba. The stocks are dropping because of speculation, not because of a fundamental problem with the company. Hold the line. Do not sell. Kahit ang katawan niya ay nasa St. Jude, ang isip niya ay nasa Villamonte Tower. Ang balita tungkol sa pagka-ospital ni Don Ricardo ay kumalat na parang apoy sa business community. At ang mga buwitre, tulad ni Javier Delgado, ay nagsisimula ng umikot. Isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pumasok ang isang batang nurse, ang mukha ay puno ng kasabikan. Itinaas ni Marco ang isang kamay. Hudyat na maghintay ito. Listen to me. Pagpapatuloy niya sa telepono. I don't care what the other board members say. I am in charge now. Huwag na huwag kayong gagawa ng desisyon na hindi dumadaan sa akin, understood? Isang mahinang yes, Sir Marco, ang narinig niya bago niya pinatay ang tawag. Hinarap niya ang nurse, ang kanyang pasensya ay manipis na. Yay! What is it? Sir, halos mautal na sabi ng nurse. Si Don Ricardo po. Yung daliri niya po. Gumalaw. Nakita po ng night shift nurse kagabi at naobserbahan din po namin kanina lang. Tinitigan ni Marco ang nurse. Naghihintay siya ng karugtong nang wala nang lumabas sa bibig nito. Napakunot ang kanyang noo. Iyon na yon? Isang daliri? Opo sir, it's a sign. Baka po nagigising na siya. Napabuga ng hangin si Marco, isang tunog ng pagkainis. Nurse, have you ever heard of involuntary muscle spasms? It's a common reflex for patients in a comatose state. Huwag ninyong aksayahin ang oras ko sa mga ganitong walang kwentang balita. I-report nyo lang sa akin kapag iminulat na niya ang kanyang mga mata at tinawag ang pangalan ko. Maliwanag? Ang kasabikan sa mukha ng nurse ay biglang naglaho. Napalitan ng hiya. Opo, sir. Sorry po. Mabilis itong tumalikod at lumabas ng silid. Napailing na lang si Marco at minasahe ang kanyang sentido. Pag-asa, isang mapanganib na bagay. Hindi niya kailangan ng pag-asa. Kailangan niya ng resulta. Lumabas siya ng opisina. Balak puntahan ang suite ng kanyang ama para tingnan ang sitwasyon para sa kanyang sarili. Habang naglalakad siya sa tahimik na pasilyo, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa di kalayuan. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Sa area mo lang. Bakit ka nandito sa hallway ng VIP wing? Iyon si head nurse Cynthia Ramos. Ang boses nito ay matinis at puno ng autoridad. Pasensya na po, Ma'am Cynthia. Sagot ng isang nanginginig na boses. Inutusan lang po ako ni Nurse Jenny na dalhin itong mga bagong kumot dito. Napahinto si Marco sa isang sulok. Hindi naman nagtatago ngunit hindi rin nagpapakita. Nakita niya si Nurse Cynthia, nakapamewang habang galit na nakatingin sa isang janitress. Iyon ang babae. Ang babaeng nakatapon ng tubig sa sapatos niya. Wala akong pakialam sa utos ni Nurse Jenny. Ako ang head nurse dito. At sinabi ko, limitado lang ang access mo dito. Ano bang mahirap intindihin doon? O sadyang, ang matigas lang talaga ang ulo mo? Hindi po, ma'am. Susunod na po ako. Sabi ng janitress. Ang ulo ay nakayuko, ang tingin ay nasa sahig. Hindi pa nakontento si Nurse Cynthia. Lumapit ito at halos idinuro ang daliri sa mukha ng babae. Tingnan mo itong sahig. May nakikita ka bang dumi? Wala, dahil ayokong may nakikitang dumi sa area ko. At kasama ka doon. Naiintindihan mo? Isa kang dumi sa paningin ko. Ngayon umalis ka sa harapan ko bago pa mag-init ang ulo ko. Napanood ni Marco ang buong eksena. Nakita niya ang panginginig ng mga balikat ng janitress. Nakita niya ang takot sa mga mata nito nang saglit itong sumulyap pataas. At nakita niya ang purong pagkamuhi sa mukha ni Nurse Cynthia. Sa isang iglap,
Isang kakaibang damdamin ang kumurot sa puso ni Marco. Awa. Hindi niya ito pinansin. Mabilis niyang iwinaksi. Wala siyang panahon para dito. Ngunit hindi niya maalis sa isipan ang tanong, bakit? Bakit ganoon na lang ang galit ng head nurse sa isang ordinaryong janitress? Nagpatuloy sa paglalakad ang janitress. Tulak-tulak ang cart nito. Dumaan ito sa harapan kung saan siya nakatayo. Hindi nito napansin si Marco. Ang atensyon nito ay nakatuon sa isang direksyon lang. Ang pintuan ng suite ng kanyang ama. Sa isang saglit, bago ito lumiko sa kabilang pasilyo, nakita ni Marco ang ekspresyon sa mukha nito. Hindi na ito takot o kahihiyan. Ito ay determinasyon. Nagpatuloy si Marco sa paglalakad. Pagdating niya sa nurse's station, naroon si Nurse Cynthia, abala sa pagsusulat sa isang chart. Ngumiti ito nang makita siya. Ang ngiti na iyon ay hindi umabot sa mga mata nito. Sir Marco! Good morning po. May, kailangan po kayo. Hindi sumagot si Marco. Sa halip, ang mga mata niya ay napako sa isang monitor na nagpapakita ng iba't ibang anggulo ng CCTV footage sa buong VIP wing. Sino ang may access sa mga security tapes? Tanong niya. Ang tingin ay hindi inaalis sa screen. Nagulat si Nurse Cynthia sa tanong. Ang security office po, sir. At ako, bilang head nurse, for monitoring purposes. Bakit po, Sir Marco? May problema po ba? Tumingin si Marco sa kanya. Ang kanyang mga mata ay matalim at mapanuri. Wala naman. I just want to ensure that all protocols are being followed. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok ng kahit sino sa suite ng ama ko maliban sa mga authorized medical personnel, tama? Absolutely, sir. Mabilis na sagot ni Cynthia. Ako po mismo ang nagbabantay niyan. Walang sino man ang makakalapit sa mahal na Don Ricardo. I assure you. Tumango si Marco, ngunit ang kanyang isip ay naglalakbay. Ang pag-ubo ng kanyang ama, ayon sa mga doktor, ay bahagyang nabawasan mula kagabi. At ngayon, ang tungkol sa gumagalaw na daliri, coincidence lang ba ang lahat? Nagpasya. Siya. Nilagpasan niya ang nurse's station at dire-diretsyong naglakad patungo sa security room. Hindi niya alam kung ano ang hinahanap niya. Siguro ay wala lang ito. Siguro ay dala lang ito ng stress. Ngunit isang bagay ang sigurado. Sa isang lugar na puno ng mga taong peke at may mga nakatagong interes, ang tanging mapagkakatiwalaan mo lang ay ang iyong sarili. Security, sabi niya sa intercom ng security room. CEO Villamonte. Open the door. Pagpasok niya sa loob, hinarap niya ang officer in charge. Gusto kong makita ang lahat ng CCTV footage sa VIP wing sa nakalipas na 48 oras. 2 araw na ang lumipas mula ng unang beses niyang ginamit ang langis. 2 araw ng takot at pag-asa. Ang balita tungkol sa paggalaw ng daliri ni Don Ricardo ay kumalat sa buong ospital. Para sa karamihan, isa lang itong maliit at walang kwentang detalye. Ngunit para kay Lyra, ito ang apoy na nagpapaninga sa kanyang determinasyon. Ang problema, mas humigpit ang pagbabantay ni Head Nurse Cynthia. Tila isang agila, ang mga mata nito ay palaging nakamasid. Bawat galaw ni Lyra, bawat pasilyong kanyang linisin, ay tila sinusundan. Alam ni Lyra na hindi na siya basta-basta makakapasok muli sa suite. Kailangan niyang pagkakataon. At ang pagkakataon ay dumating sa anyo ng isang emergency. Isang pasyente sa kabilang VIP suite ang biglang inatake sa puso. Ang buong medical staff ng wing, kasama na si Cynthia, ay nagkagulo at nagmamadaling tumulong. Ito na. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang pasilyo ay naging abala. Ito ang perpektong takip para sa kanya. Habang ang lahat ay nakatuon sa kabilang silid, mabilis ngunit kalmadong itinulak ni Lyra ang kanyang cart patungo sa suite ni Don Ricardo. Ang kanyang puso ay muling kumabog ng mabilis. Ngunit ngayon, may kasama na itong kasanayan. Pumasok siya sa loob. Ang bawat galaw ay kalkulado.
Ang itsura ng silid ay pareho pa rin, ngunit para kay Lyra, may nagbago. May pakiramdam ng buhay. Hindi kasing lamig, hindi kasing bigat. Lumapit siya sa kama. Sir Ricardo, bulong niya. Ako po ulit, si Lyra. Muli, kinuha niya ang bote. Muli, ipinikit niya ang kanyang mga mata at nanalangin. Ngunit ngayon, ang kanyang dasal ay mas personal. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang lola, ang kanyang mga pangarap, ang kanyang mga takot. Kinausap niya si Don Ricardo na parabang ito'y gising at nakikinig sa bawat salita niya. Laban po kayo, sir. Sabi niya, habang marahang ipinapahid ang langis sa noo nito. Marami pa po kayong kailangang gawin. Marami pa pong nagmamahal sa inyo. Habang nagsasalita siya, nakita niya ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Mula sa gilid ng kanang mata ni Don Ricardo, isang butil ng luha ang dahan-dahang gumulong pababa sa kanyang pisngi. Hindi ito pawis. Hindi ito kondensasyon. Ito ay isang luha. Isang tunay na luha. Napangiti si Lyra. Isang ngiting puno ng lunas at purong kaligayahan. Naririnig siya. Sa isang lugar sa loob ng natutulog na isipang iyon, naririnig siya ni Don Ricardo. Ngunit ang kanyang kagalakan ay hindi nagtagal. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Sa kabilang banda ng ospital, sa loob ng kanyang maliit at pribadong opisina, si Head Nurse Cynthia Ramos ay hindi mapakali. Hindi siya kasama sa mga tumutulong sa pasyenteng inatake. Iyon ay isang perpektong pagkakataon. Hindi para kay Lyra, kundi para sa kanya. Kinuha niya ang kanyang burner phone, isang cellphone na walang pangalan at walang record. Nagdial siya ng isang numero. Hello? Sagot ng isang boses ng lalaki sa kabilang linya. Hindi gumagana. Mabilis na sabi ni Cynthia. Ang kanyang boses ay isang nanginginig na bulong ng galit. Ilang linggo ko nang isinasama sa IV drip niya ang lason na ibinigay mo. Dapat ay matagal na siyang patay. Pero hindi. Gumagalaw ang mga daliri niya. Baka naman mahina ang dosis? Tanong ng lalaki. Sinunod ko ang lahat ng utos mo. Pasigaw na bulong ni Cynthia. Pero may mali. May kakaiba. May naamoy akong herbal sa silid niya noong isang araw. Parang may ibang gumagamot sa kanya. Isang sandali ng katahimikan. Kung ganoon, malamig na sabi ng lalaki, kailangan mong tapusin ang trabaho. Ngayon din, doblehin mo ang dosis. Siguraduhin mong hindi na siya magigising. At kung sino man ang humahadlang, alisin mo sa daraanan. Pero paano? Gawin mo! Sigaw ng lalaki bago pinatay ang tawag. Napatitig si Cynthia sa patay na telepono. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba. Ang pera. Ang malaking pera na ipinangako sa kanya. Ang pangarap niyang magtayo ng sarili niyang klinik. Ang lahat ng iyon ay mawawala kung mabibigo siya. At si Don Ricardo ay hindi pwedeng magising. Dahil kung magigising ito, alam niya kung sino ang una nitong ituturo. Binuksan niya ang isang nakalak na drawer sa kanyang mesa. Sa loob, sa ilalim ng mga dokumento, ay may isang maliit na vial. Isang likidong walang kulay, walang amoy, ngunit nakamamatay. Ang huling dosis. Tumingin siya sa labas ng bintana ng kanyang opisina. Mula roon, tanaw niya ang hallway patungo sa housekeeping supply closet. Nakita niya ang isang janitress ang babaeng iyon, si Lyra na naglalakad palayo mula sa direksyon ng suite ni Don Ricardo. Bigla, ang lahat ay nag-ugnay sa kanyang isipan. Ang amoy, ang paggaling, ang janitress, isang masamang plano ang nabuo sa kanyang utak. Isang plano na hindi lang tatapos sa kanyang problema, kundi magbibigay din sa kanya ng isang taong mapagbibintangan. Kinuha niya ang vial ng lason. Pagkatapos ay kinuha niya ang susi sa lahat ng locker ng mga empleyado. Ngumiti siya. Isang ngiting hindi aabot sa kanyang mga mata. Isang ngiting puno ng lason. Tiningnan niya ang locker ng mga janitor sa di kalayuan. Oras na para maglinis. Bulong niya sa sarili. Samantala, papalabas na si Lyra sa VIP wing.
Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Hindi niya alam na habang siya ay nagbibigay ng lunas, isang anino ang naghahanda naman ng kamandag. Pagkatapos ng kanyang shift, pagod ngunit masaya, tinungo ni Lyra ang kanilang locker room para magpalit ng damit at kunin ang kanyang mga gamit. Ang araw na ito ay isang tagumpay. Ang luha ni Don Ricardo ang patunay na kailangan niya. Binuksan niya ang pinto ng kanyang maliit na metal na locker. Napatigil siya. Ang kanyang pagod na katawan ay biglang nanigas. Ang kanyang paghinga ay huminto. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at hindi makapaniwalang pagtingin. Sa loob ng kanyang locker, sa ibabaw ng kanyang lumang bag, nakapatong ang isang pamilyar na wallet na gawa sa itim na katad. Ang wallet ni Marco Villamonte. Ang wallet na nakita niyang hawak-hawak nito kaninang umaga sa conference room. Ang wallet na imposible, sa kahit anong paraan, ay mapunta sa loob ng kanyang nakakandado at pribadong locker. Nawawala. Inis na inihagis ni Marco ang mga papeles na hawak niya sa ibabaw ng mesa. Kanina pa niya hinahalughog ang kanyang briefcase, ang kanyang mga bulsa at ang buong silid. Ngunit wala. Ang kanyang wallet ay wala. Hindi ang pera ang problema. Ang laman niyon ay 2 importanteng company ID at isang memory card na naglalaman ng mga sensitibong corporate data. Isang pagkakamali ang dalhin iyon dito. Pero sa sobrang pagmamadali niya nitong mga nakaraang araw, Sir Marco, may problema po ba? Pumasok si head nurse Cynthia. Dala ang isang folder. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng perpektong timpla ng pagiging propesyonal at pag-aalala. My wallet. It's gone. Maikli at galit na sagot ni Marco. I last saw it this morning sa conference room. Agad na nanlaki ang mga mata ni Cynthia. Naku sir, delikado po yan. Tatawagan ko po agad ang security para ipa-lockdown ang buong wing. Baka kung sino lang ang nakapasok. No, putol ni Marco. Ayokong gumawa ng eksena. It will cause a panic and the media will have a field day with it. Kung ganoon po, sir. Nag-alinlangan si Cynthia na para bang nag-iisip ng isang solusyon na ayaw niyang sabihin. Bilang standard procedure po, baka po kailangan nating i-check ang mga gamit ng mga staff na on duty kaninang umaga para lang po maklear ang lahat. Nakakahiya po, pero para na rin po sa seguridad ninyo. Tumingin si Marco sa kanya. Ang suhestiyon ay lohikal, mabilis, epektibo. Sino-sino ang on-duty sa VIP wing kaninang umaga? Tanong niya. Ilang mga nurse po, sir? Sabi ni Cynthia. At ang housekeeping staff. Sa pagbanggit ng housekeeping, ang imahe ng janitress si Lyra ay biglang pumasok sa isip ni Marco. Ang pagyuko nito ng ulo, ang determinasyon sa mga mata nito, at ang pagkamuhi sa tingin ni Cynthia para dito. Ngunit mabilis niyang iwinaksi ang pagdududa. Ito ay isang simpleng kaso ng pagnanakaw, hindi isang komplikadong drama. Fine, sabi ni Marco. Do it. Now. Gusto kong matapos na ito. Ilang sandali lang. Ang lahat ng staff na naka-duty sa VIP wing ay ipinatawag sa tapat ng kanilang mga locker. Mayroong tensyon sa hangin. Ang iilan ay nagbubulungan. Ang iba ay halatang kinakabahan. Dumating si Marco, kasama si Cynthia at 2 security guard. Ang kanyang presensya ay nagpatahimik sa lahat. May isang nawawalang gamit. Panimula ni Cynthia sa isang malakas at malinaw na boses para maklear ang pangalan ng lahat. Bubuksan natin ang inyong mga locker. Simulan natin sa iyo, Marites. Isa-isang binuksan ang mga locker. Walang nakita. Ang tensyon ay mas lalong tumitindi. Lyra Rosales. Tinawag ni Cynthia ang pangalan. Lahat ng mga mata ay napunta sa babaeng tahimik na nakatayo sa isang sulok. Namutla si Lyra. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanyang locker. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng purong pagkalito. Bakit po? Tanong niya. Just open it. Malamig na utos ni Marco. Nanginginig ang mga kamay ni Lyra habang binubuksan ang kandado. Sa pagbukas ng pinto ng locker, isang bagay ang nahulog mula sa loob. Isang pamilyar na itim na wallet na gawa sa katad ang lumagapak sa sahig.
Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig mula sa lahat. Ang tunog ng wallet na tumama sa sahig ay umalingaw-ngaw sa nakakabinging katahimikan. Para kay Marco, iyon na ang huling pako sa kabaong. Ang lahat ng piraso ay nagkasya. Ang babaeng ito, na palaging nasa lugar na hindi niya dapat puntahan, na may kahina-hinalang determinasyon sa mga mata. Isa pala itong magnanakaw. Hindi, bulong ni Lyra. Ang kulay ay tuluyang nawala sa kanyang mukha. Tumingin siya sa wallet. Pagkatapos ay kay Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at hindi makapaniwalang tingin. Hindi po sa akin yan. Hindi ko po alam kung paano yan napunta dyan. Maniwala po kayo. Lyra, paano mo nagawa ito? Malungkot na sabi ni Cynthia. Umaarteng bigo at nasasaktan. Pagkatapos ng lahat ng tiwalang ibinigay namin sa'yo? Hindi po totoo yan! Ipinapangako ko po. Humagulgol si Lyra. Ang mga luha ay bumuhos na mula sa kanyang mga mata. Tumingin siya kay Marco, isang desperadong apela sa kanyang mga mata. Sir Marco, parang awa niyo na po. Wala po akong kasalanan. Ngunit ang nakita lang ni Marco ay pagkakasala. Ang ebidensya ay nasa sahig. Ang pagtanggi niya ay lalo lang nagpatibay sa kanyang paniniwala. Ang awa na saglit niyang naramdaman para sa babaeng ito ilang araw na ang nakalipas ay biglang naging abo, napalitan ng nagyayelong galit at pagkasuklam. Lumapit siya. Hindi niya pinulot ang wallet. Tinitigan lang niya si Lyra mula sa itaas. Ang kanyang mga mata ay walang anumang emosyon. Umalis ka, sabi niya. Napatigil sa pag-iyak si Lyra. Tila sinampal ng kanyang mga salita. Po? Sabi ko. Umalis ka, ulit ni Marco. Mas malakas ngayon. You're fired. Kunin mo ang mga basura mo at lumayas ka sa ospital na ito. Ngayon din, hindi na siya muling nagsalita. Tumalikod siya at naglakad palayo. Na para bang ang buong eksena ay isa lamang maliit na aberya sa kanyang araw. Narinig niya ang patuloy na paghagulgol ni Lyra. Narinig niya ang mga bulungan at halakhak ng ibang mga empleyado. Nakita niya sa gilid ng kanyang mata ang dalawang security guard na papalapit para i-escort ito palabas. Wala na siyang pakialam. Isang problema na naman ang nalutas. Luhaang umuwi si Lyra. Ang bigat ng mundo ay nasa kanyang mga balikat. Ang mga salita ni Marco ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan. Ang mga mapanghusgang mata, ang kawalan ng hustisya, pagbukas niya ng pinto ng kanilang maliit na bahay, handa na siyang yakapin ang kanyang lola at ibuhos ang lahat ng sakit. Ngunit ang tahanan na dapat sana'y magbibigay sa kanya ng ginhawa ay sumalubong sa kanya ng isa pang bangungot. Sa sahig ng kanilang sala, nakahandusay at walang malay si Lola Elara. Ang desisyon ay ginawa, ang problema ay nalutas. Ang magnanakaw ay napaalis. Dapat sana'y gumaan ang pakiramdam ni Marco. Dapat sana'y bumalik na sa dati ang lahat. Sa abalang pagpapatakbo ng kumpanya mula sa isang high-tech na ospital. Ngunit hindi. Kinabukasan, isang balita ang sumalubong sa kanya na mas malamig pa sa kape na hindi niya nagalaw. Sir Marco, sabi ng punong doktor, ang mukha ay mas gusot pa kaysa sa nagdaang araw. I don't know how to explain this. Don Ricardo's condition suddenly deteriorated overnight. Ang kanyang heart rate ay bumaba at ang kanyang brain activity ay mas lalong humina. It's as if whatever progress we were seeing, bigla na lang naglaho. Ang mga salita ng doktor ay tumama kay Marco na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Suddenly deteriorated overnight. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang timeline ay hindi maikakaila. Nagsimulang bumagsak ang kondisyon ng kanyang ama sa eksaktong gabi matapos niyang paalisin ang janitress. Isang pilit na coincidence ang sinabi niya sa doktor. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isipan, isang hindi mapakaling damdamin ang nagsimulang gumapang. Kinagabihan, sa katahimikan ng kanyang temporaryong opisina,
hindi siya mapakali. Ang mga numero sa stock market at mga report mula sa kumpanya ay hindi na niya mabasa ng maayos. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Lyra, ang paghagulgol nito, ang desperasyon sa mga mata nito, ang mga salitang paulit-ulit niyang naririnig sa kanyang alaala. "Sir, parang awa niyo na po. Wala po akong kasalanan." Napapikit siya ng mariin. Isang magnanakaw lang siya. Ang ebidensya ay malinaw, ngunit kung ganoon, bakit siya binabagabag ng kanyang konsensya? Bakit may isang bahagi sa kanya na nagsisigaw na nagkamali siya ng desisyon? Bigla, naalala niya ang isang utos na ibinigay niya bago pa man mangyari ang lahat. Isang utos na dala ng isang maliit na pagdududa na ngayon ay lumalaki na parang isang halimaw. Ang CCTV footage. Mabilis siyang tumayo. Walang alinlangan, tinungo niya ang security room. Ang guard na naka-duty ay nagulat sa kanyang biglaang pagdating. "I-play mo," utos niya. "Ang lahat ng footage mula sa VIP wing hallway. Simulan mo kahapon ng umaga." Sa malaking monitor, pinanood ni Marco ang mga pamilyar na eksena. Ang mga nurse na naglalakad. Ang mga doktor na nag-uusap. Mabilis niyang pinindot ang fast forward. Ang mga anino ay gumalaw na parang mga multo sa screen. Hinahanap niya ang sandali ng pagnanakaw. Ang sandali kung kailan lumapit si Lyra sa conference room at kinuha ang kanyang wallet. Ngunit wala. Nakita niya si Lyra na itinutulak ang kanyang cart. Nakita niya itong nagpupunas ng sahig. Nakita niya itong paulit-ulit na dumadaan sa tapat ng conference room. Ngunit ni minsan ay hindi ito pumasok o tumigil man lang. Rewind. Played again. Slower. Utos niya. Inulit nila. At inulit. At inulit pa. Wala. Walang anumang bakas ng pagnanakaw. "Stop." Napahawak si Marco sa kanyang baba. Kung hindi niya kinuha, paanong napunta sa locker niya ang wallet? Sino? Biglang naalala niya ang isa pang eksena. Ang komprontasyon sa pagitan ni Head Nurse Cynthia at ni Lyra. Fast forward. Hanapin mo ang oras kung kailan nag-usap si Head Nurse Ramos at ang janitress na iyon sa hallway. Mabilis na natagpuan ng guard ang eksena. Pinanood ni Marco ang pamilyar na pang-aapi. Pagkatapos, pinanood niya ang pag-alis ni Lyra. Pinanood niya ang pag-alis ni Cynthia sa kabilang direksyon. Mag-focus ka kay Nurse Ramos. Sundan mo kung saan siya nagpunta pagkatapos nun. Sabi ni Marco. Isang teorya ang nabubuo sa kanyang isipan. Sinundan ng kamera si Cynthia. Pumasok ito sa nurse's station. Nagtagal doon ng ilang minuto. Pagkatapos, lumabas ito. Ngunit hindi ito bumalik sa suite ni Don Ricardo. Lumakad ito sa isang direksyon na hindi niya inaasahan. Patungo sa locker room ng housekeeping staff. "Anong ginagawa niya dyan?" tanong ni Marco. Mas para sa sarili niya kaysa sa guard. Pinanood nila habang si Cynthia ay maingat na tumitingin sa kaliwat kanan. Nang masigurong walang tao, may kinuha ito mula sa kanyang bulsa at mabilis na lumapit sa isang hilera ng mga locker. Saglit lang itong nawala sa anggulo ng kamera. Pagkatapos ay mabilis na itong naglakad palayo. Wait, rewind. Bago siya lumapit sa mga locker, sabi ni Marco, ang kanyang mga mata ay nanliliit. Zoom in on her hand. Maximum. Medyo malabo ang imahe, ngunit malinaw ang galaw. Habang naglalakad si Cynthia, may isang maliit at makintab na bagay ang nalaglag mula sa kanyang bulsa malapit sa sahig. Hindi niya ito napansin at nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Zoom in on the object. Enhance it kung kaya mo. Utos ni Marco, ang kanyang boses ay nagiging mas mariin. Pinaglaruan ng guard ang controls. Ang pixelated na imahe ay unti-unting lumilinaw. Isang maliit na bilog. Mayroon itong kumikinang na bato sa gitna. Isang hikaw. Napatitig si Marco. Ang hikaw na iyon. Pamilyar. Saan niya ba nakita? Biglang nag-flashback sa kanyang isipan ang eksena kaninang umaga lang nang kausapin niya si Cynthia sa nurse's station.
Ang kanyang ulo ay bahagyang nakatagilid at ang ilaw mula sa bintana ay tumama sa kanyang tenga. Nakita niya ito ng malinaw. Ang kaparehong hikaw na suot ni Cynthia kanina ay may nawawalang kapares. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang likuran. Isang pakiramdam na mas masahol pa sa galit. Isang pakiramdam ng katotohanan na sumasampal sa kanya ng malakas. Si Lyra. Hindi niya ninakaw ang wallet. Si Cynthia. Siya ang naglagay nito. Ang buong eksena ay isang palabas. Isang perpektong set up, napahawak si Marco sa gilid ng console. Ang kanyang mga daliri ay namumuti sa higpit ng hawak. Ang lahat ng pagtatanggol ni Lyra, ang kanyang mga luha, ang kanyang mga pagsusumamo, lahat ng yon ay totoo at hindi niya ito pinakinggan. Hinamak niya ito. Ipinahiya, tinanggal sa trabaho. Kasabay ng katotohanang ito, ang isa pang tanong ay bumuo sa kanyang isipan, mas malaki at mas nakakatakot. Bakit? Bakit gagawin iyon ni Cynthia? Anong dahilan para ipahamak ang isang hamak na janitress? Maliban na lang kung ang janitress na iyon ay hindi lang basta isang janitress. Maliban na lang kung may ginagawa itong isang bagay na ayaw ni Cynthia na mangyari. Ang biglaang paggaling, ang biglaang pagbagsak, ang lahat ay konektado at ang nawawalang piraso sa palaisipan ay ang babaeng kanyang pinalayas. Hanapin mo ang address niya, utos ni Marco sa security guard. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may nakatagong bagsik. Hanapin mo ang address ni Lyra Rosales. Ngayon din, Lola! Lola! Gumising po kayo. Ang sigaw ni Lyra ay tila sinakmal ng 4 na sulok ng kanilang maliit na bahay. Binuhat niya ang kanyang lola. Ang payat na katawan nito ay tila mas magaan pa kaysa dati. Inihiga niya ito sa papag. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang kinakapa ang pulso nito. Mahina, ngunit naroon pa. Tumakbo siya sa kusina, kumuha ng malinis na bimpo at isang palangganang may maligamgam na tubig. Piniga niya ang bimpo at marahang idinampi sa noo, leeg, at mga braso ni Lola Elara. Ang balat nito ay nag-aapoy sa lagnat. Ang buong magdamag ay naging isang walang katapusang pagbabantay. Walang tulog, walang pahinga, tanging ang mahinang paghinga ni Lola Elara at ang malakas na kabog ng dibdib ni Lyra ang maririnig. Ang sakit ng pagkatanggal sa trabaho ay pansamantalang nawala, napalitan ng isang mas malaki at mas primal na takot, ang takot na maiwang mag-isa. Kinabukasan, bahagyang iminulat ni Lola Elara ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya tunay na gising. Ang kanyang tingin ay malayo, nakatitig sa isang lugar na hindi nakikita ni Lyra. Nestor. Anak. Bulong nito. Ang boses ay tuyo at basag. Si Nestor, ang kanyang ama. Namatay ito 10 taon na ang nakalipas. Lola, ako po ito. Si Lyra. Mahinang sabi ni Lyra, hinahawakan ang kamay ng matanda. Magpahinga na po kayo. Ngunit tila hindi siya naririnig ni Lola Elara. Patuloy ito sa pagsasalita. Mga salitang pira-piraso at walang koneksyon. Ang lupain. Ang lupain natin. Ang hindi natin pwedeng iwan. Napalunok si Lyra. Anong lupain? Ang alam niya ay sa maliit na bahay na ito na sila lumaki. Huwag ninyong kunin sa amin. Pagpapatuloy ng matanda, isang butil ng luha ang gumilid sa mata nito. Para sa pamilya ko. Villamonte. Wag. Villamonte. Ang pangalan ay tumusok sa puso ni Lyra na parang isang kutsilyo. Bigla siyang kinabahan. Lola? Anong Villamonte po? Anong kinalaman nila sa atin? Malumanay niyang tanong. Sinusubukang huwag gisingin ang natutulog na diwa ng matanda. Ngunit ang tanong ay tila nagbukas ng isang gripo. Ang mga bulong ay naging mga salita. Ang mga salita ay naging isang kwentong isinasalaysay sa gitna ng lagnat at pait. Ang subdivision. Ang Villamonte Prime Holdings. Gusto nilang itayo sa lupain natin. Sabi ni Lola Elara.
Ang mga mata ay nakapikit na muli ngunit ang bibig ay patuloy sa pagsasalita. Ang tatay mo, si Nestor, lumaban siya. Mahal na mahal niya ang lupang iyon. Pamana pa raw iyon ng ating mga ninuno. Parang umikot ang munting mundo ni Lira. Naalala niya ang mga kwento ng kanyang ama tungkol sa isang bukid na puno ng mga puno ng mangga, ngunit inakala niyang mga kwentong pambata lang iyon. Binayaran nila tayo. Pero kakarampot lang, insulto sa lahat ng alaala. Humihingal na sabi ni Lola Elara. Nawalan kami ng lahat. Ang tatay mo, hindi niya kinaya. Nagkasakit siya sa sama ng loob. Iyon ang pumatay sa kanya, Lira. Ang lungkot, ang lungkot, ang pumatay sa tatay mo. Nanlamig ang buong katawan ni Lira. Nagsimulang mag-ugnay ang lahat sa kanyang isipan na parang isang masamang panaginip. Ang biglaang paglipat nila sa syudad. Ang biglaang pagkakasakit ng kanyang ama. Biglang, sa gitna ng lagnat, ang mga mata ni Lola Elara ay nagkaroon ng saglit na linaw. Tumingin ito ng diretso kay Lira at ang lalaking iyon. Si Don Ricardo, sabi ng matanda. Ang boses ay puno ng sakit na naipon sa loob ng 10 taon. Pagkatapos mamatay ng tatay mo, pumunta siya. Nagbigay energy, sobre, pangkonsensya, ang perang ibinigay niya sa atin. Iyon ang dugong pumatak mula sa puso ng tatay mo. At doon, gumuho ang lahat. Ang imahe ng mabait na Don Ricardo na nag-aabot ng sobre ay biglang naging imahe ng isang halimaw na nag-aabot ng bayad pinsala. Ang tulong na kanilang tinanggap ay hindi pala tulong, kundi isang pampatahimik. Ang anghel na kanyang ipinagdarasal ay siya palang dahilan ng kanilang pagdurusa. Ang taong sinusubukan niyang iligtas ay ang mismong taong pumatay sa kanyang ama. Nabitawan ni Lira ang kamay ng kanyang lola. Dahan-dahan siyang napaatras, na para bang ang mga salitang iyon ay isang pisikal na puwersang nagtutulak sa kanya palayo. Pagkatapos ng kanyang revelasyon, muling hinila ng lagnat si Lola Elara pabalik sa kawalan ng malay. Ngunit si Lira ay gising na gising. Mas gising pa kaysa dati. Napaupo siya sa sahig. Ang likod ay nakasandal sa malamig na pader. Wala nang luhang lumalabas. Tanging isang nakakabinging katahimikan ang naiwan sa kanyang puso. Isang malaking butas na nilikha ng isang masakit na katotohanan. Ang kanyang mga mata ay napadako sa ibabaw ng kanyang maliit na mesa. Nandoon pa rin ang bote ng langis ng pag-asa, ang gintong likido sa loob, na dati simbolo ng himala. Paano niya nagawang ipagdasal ang kaligtasan ng taong sumira sa kanyang pamilya? Paano niya nagawang gamitin ang sagradong langis ng kanyang mga ninuno para sa taong nag-alis sa kanila ng kanilang lupain? Kinamuhian niya ang sarili. Kinamuhian niya si Don Ricardo. Kinamuhian niya ang buong mundo. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, isang matinis na tunog ang bumasag sa katahimikan. Ang kanyang lumang cellphone ay nagriring. Hindi pamilyar ang numero. Sa una, ayaw niya itong sagutin. Gusto na lang niyang magkulong sa dilim. Ngunit sa kung anong dahilan, pinulot niya ito. Hello? Sagot niya. Ang boses ay walang buhay. Isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, isang boses na kilalang kilala niya ang nagsalita. Isang boses na huli niyang narinig noong siya'y ipinapahiya at ipinapatalsik. Lira, ang boses ni Marco Villamonte. Ngunit iba ang tono nito ngayon. Wala ang lamig. Wala ang pagmamataas. Puno ito ng isang emosyong hindi niya inaasahan. Pagsisisi. Kailangan kitang makausap. Nagkamali ako. Lira, ang hangin sa loob ng maliit na karinderya ay masikip at mainit. Ngunit para kay Lira, ang buong paligid ay nagyeyelo. Sa kanyang harapan, sa kabilang panig ng mesang plastik, ay nakaupo si Marco Villamonte, ang lalaking humamak sa kanya, ang anak ng taong sumira sa kanilang buhay. Hindi siya nagsalita pagdating nito. Hinayaan lang niya itong maupo. Hinintay niya. Lira, panimula ni Marco,
Ang boses ay hindi na kasing tigas ng dati. Mayroon itong bahid ng pagod at pagsisisi. Salamat sa pagpunta mo. Hindi pa rin umimik si Lyra. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, isang pader na itinayo niya para protektahan ang anumang natitira sa kanyang puso. Nagkamali ako. Diretsyong sabi ni Marco. Sa lahat ng sinabi ko, sa lahat ng ginawa ko, walang-wala kang kasalanan. I'm sorry. Isang tuyong tawa ang kumawala sa lalamunan ni Lyra. Sorry? Ganoon lang kadali yon para sa inyo? Pagkatapos mo akong ipahiya sa harap ng lahat, pagkatapos mo akong tawaging magnanakaw, alam ko. Walang sapat na salita para bawiin yon, sabi ni Marco. Hindi inalis ang tingin sa kanya. Pero hindi lang yon ang dahilan kung bakit ako narito. Lyra, you were framed. At alam ko na kung sino ang may gawa. Kinuha ni Marco ang isang tablet mula sa kanyang tabi at ipinlay ang isang video. Ipinakita nito ang lahat, ang pagpasok ni Cynthia sa locker room, ang paghulog ng hikaw. Pinanood ito ni Lyra ng walang imik. Isang bahagi niya ang nakaramdam ng ginhawa ang patunay na hindi siya nababaliw. Ngunit mas malaki ang galit na umakyat sa kanyang dibdib. Bakit? Tanong ni Lyra. Bakit niya gagawin yun sa akin? Huminga ng malalim si Marco. Iyon din ang tanong ko. At iisa lang ang naiisip kong sagot. May ginagawa ka na ayaw niyang mangyari. Lyra, mula nang mapaalis ka, biglang bumagsak ulit ang kondisyon ng papa. At alam kong hindi iyon coincidence. Napatingin si Lyra sa kanyang mga kamay na nasa ibabaw ng mesa, ang mga kamay na nagpahid ng langis, ang mga kamay na nagdasal para sa isang kaaway. Hindi ko ito gagawin, mariin niyang sabi. Ang boses ay puno ng pait. Hindi mo alam ang buong kwento. Ang pamilya ninyo. Ang ama mo. Marami siyang dapat pagbayaran. Marco. Ang mga salita ni Lyra ay tumama sa kanya. Alam niyang may mas malalim na dahilan, ngunit wala na siyang oras. I know. Pag-amin niya, ikinagulat maging ng sarili niya. Hindi perpekto ang papa. Marami siyang pagkakamali. Pero, Lyra, anuman ang kasalanan niya, hindi siya deserving mamatay sa kamay ng isang taong tulad ni Cynthia. May lason na ginagamit sa kanya. Sigurado ako. At ikaw lang ang nakakapigil doon. Nakita niya ang pagbabago sa mga mata ni Lyra. Ang likas na kabutihan nito ay nakikipaglaban sa sakit na kanyang nararamdaman. Kailangan ko ng tulong mo, Lyra. Sabi niya, ang lahat ng pagmamataas ay naglaho na sa kanyang boses. Hindi bilang CEO ng Villamonte, kundi bilang isang anak na gustong iligtas ang kanyang ama. Tulungan mo akong ilabas ang katotohanan. Hindi ito gagawin ni Lyra para sa ama niya. Ngunit gagawin niya ito dahil ayaw niyang may isang masamang tao na manalo. Ayaw niyang hayaan si Cynthia na sirain ang buhay niya at pagkatapos ay magtagumpay pa sa masama nitong balak. Tumango si Lyra. Isang beses lang. Isang tango na kasing bigat ng buong mundo. Ano ang plano? Marco, ang pagbabalik sa ospital ay mas mahirap. Ngunit ngayon, magkasama na sila. Bawat hakbang nila sa pamilyar na pasilyo ay puno ng tensyon. Magtatawag ako ng emergency meeting sa conference room. Bulong ni Marco kay Lyra habang papalapit sila sa nurses station. Isasama ko si Cynthia. Iyon na ang pagkakataon mo. Mayroon ka pang 10 minuto, Lyra. Gawin mo na ang kailangan mong gawin. Tumango si Lyra. Ang mukha ay determinado. Naghiwalay sila ng landas. Nilapitan ni Marco ang nurses station kung saan abala si Cynthia. Nurse Ramos, sabi niya sa isang malakas at formal na boses. Emergency board meeting. Nagulat si Cynthia ngunit mabilis na nakabawi. Sige po, Sir Marco. Habang naglalakad sila patungo sa conference room, sinimulan na ni Marco ang kanyang atake. Napanood ko ang CCTV footage. Cynthia, kalmado niyang sabi. Nakita niya ang bahagyang paninigas ng katawan nito. Po? Anong footage po, sir? Ang footage kung saan ka pumasok sa locker room.
at ang footage kung saan mo inilagay ang wallet ko sa locker ni Lyra. Lyra, habang naririnig niya ang papalakas na boses ni Marco mula sa di kalayuan, mabilis na pumasok si Lyra sa suite ni Don Ricardo. Ang silid ay tila mas malamig ngayon. Ang pagbeep ng mga makina ay mas mabagal, mas mahina. Lumapit siya sa kama. Ang mukha ni Don Ricardo ay mas maputla. Kinuha niya ang bote. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Nakita niyang halos paubos na ang langis. Ito na ang huli. Ang huling patak ng pag-asa. Inilagay niya ang lahat ng natitirang langis sa kanyang palad at ipinahid ito sa noo at dibdib ni Don Ricardo. Hindi ko po kayo mapapatawad sa ginawa ninyo sa pamilya ko. Bulong niya. Ang mga luha ay muling dumadaloy sa kanyang pisngi. Pero kahit ano pa po ang kasalanan ninyo, walang sino man ang may karapatang kunin ang inyong buhay. Lumaban po kayo para sa katotohanan, para sa hustisya. Marco, hindi ko alam ang sinasabi mo! Sigaw ni Cynthia. Ang pagiging kalmado ay tuluyan ng naglaho. Nasa tapat na sila ng suite ni Don Ricardo. Talaga? Tanong ni Marco. Kinuha ang isang maliit na plastic bag mula sa kanyang bulsa. Sa loob nito ay ang hikaw. Pag-aari mo yata ito. Nahulog mo malapit sa crime scene. Nanlaki ang mga mata ni Cynthia. Ang kanyang mukha ay namutla. Wala na siyang lusot. Sa isang iglap, ang kanyang takot ay naging purong desperasyon. Mabilis siyang tumakbo papasok sa suite ni Don Ricardo. Hinablot ang isang heringgilya mula sa medical tray at kumuha ng likido mula sa isang maliit na vial na nasa kanyang bulsa. Ang huling dosis ng lason, kung hindi ko siya mapipigilan, sisiguraduhin kong wala siyang masasabi. Sigaw niya, susugurin na sana ang kama. Ngunit bago pa man niya maiturok ang karayom, isang malakas na kamay ang pumigil sa kanyang braso. Si Marco. Nagpumiglas si Cynthia. Nag-agawan sila sa heringgilya. Sa kanilang pagtutulakan, nabitawan ito at tumilapon sa sahig. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng mga sigaw at pag-aagawan, isang boses ang bumasag sa lahat. Mahina, garalgal, ngunit malinaw. Cynthia. Anong ginagawa mo? Napatigil ang lahat. Dahan-dahan silang lumingon sa kama. Doon, si Don Ricardo Villamonte, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, ay nakadilat. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa babaeng sumubok na pumatay sa kanya. Ang sigaw ni Cynthia ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo habang kinakaladkad siya ng mga security guard palayo. Nagpupumiglas ito, sumisigaw ng mga paninirang puri at mga banta, ngunit wala nang nakikinig. Ang kanyang paghahari-harian ay tapos na. Sa loob ng suite, isang kakaibang katahimikan ang pumalit. Tanging ang mahinang tunog ng heart monitor na ngayon ay may mas malakas at mas regular na tibok ang maririnig. Nakatayo si Marco sa tabi ng kama, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang kanyang ama ay gising. Ang mga mata nito, kahit bahagyang nanlalabo pa, ay bukas at may buhay. Pa, iyon lang ang salitang lumabas sa bibig ni Marco. Ang lahat ng galit, lahat ng pait na inipon niya sa loob ng maraming taon ay tila biglang naglaho. Napalitan ng isang emosyong matagal na niyang kinalimutan. Lunas. Tumingin sa kanya si Don Ricardo. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Sinubukan nitong magsalita, ngunit isang pag-ubo ang pumigil dito. "Huwag po muna kayong magsalita pa," mabilis na sabi ni Marco. Inaalalayan ang unan sa likod ng ama. Tinawag niya ang mga doktor, na mabilis namang pumasok at nagsimulang magsagawa ng mga pagsusuri. Habang abala ang medical team, ang mga mata ni Marco ay napunta sa isang sulok ng silid. Nakatayo doon si Lyra, tahimik at halos hindi humihinga, na para bang isa siyang anino na hindi dapat naroroon. Ang kanyang misyon ay tapos na. Nakita ni Marco ang halo-halong emosyon sa mukha nito ginhawa na nagtagumpay sila. Pagkatapos ng ilang pagsusuri,
Iniwan ng mga doktor ang mag-ama, masigla ang kanilang mga ulat. Ang vital signs ni Don Ricardo ay stable at patuloy na bumubuti. Isang milagro, sabi nila. Ngunit alam ni Marco ang totoo. Ang milagro ay may pangalan. At ito'y si Lira. Nang sila na lang ang naiwan, muling tumingin si Don Ricardo kay Marco. Anak, anak, sabi nito, ang boses ay mas malinaw na ngayon. Patawad. Napatigil si Marco. Hindi ito ang inaasahan niya. Patawad. Kung naging abala ako sa pagpapalago ng ating kumpanya, pagpapatuloy ng matanda, at nakalimutan kong palaguin ang pinakamahalaga kong yaman, ang anak ko. Isang mainit na likido ang biglang namuo sa mga mata ni Marco. Pilit niya itong pinigilan sa buong buhay niya. Ngayon lang niya narinig ang mga salitang iyon. Pa, magpagaling po muna kayo. Mag-uusap tayo pagkatapos. Sabi ni Marco, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Ngunit umiling si Don Ricardo. Hindi. Ngayon. Dahil baka hindi na ako magkaroon ng isa pang pagkakataon. Marco, alam kong galit ka. May karapatan ka. Pero sana balang araw, mapatawad mo ako. Hindi na napigilan ni Marco ang kanyang sarili. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na naramdaman niyang sila ay tunay na mag-ama, hindi lang dalawang CEO na may iisang apelyido. Umupo siya sa gilid ng kama. Sa unang pagkakataon, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil gusto niya. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, muling nagsalita si Don Ricardo. Ang babae. Ang babae. Sabi nito, ang tingin ay nasa direksyon kung saan nakatayo si Lira. Tawagin mo siya. Tumayo si Marco at marahang lumapit kay Lira. Gusto kanyang makausap. Nag-aalangang lumapit si Lira sa kama. Yumuko siya, hindi makatingin ng diretso sa mata ng matanda. Salamat, sabi ni Don Ricardo. Ang boses ay puno ng sinseridad. Narinig ko ang lahat. Ang iyong mga panalangin, ang iyong mga kwento. Ikaw ang nagligtas sa akin. Ginawa ko lang po ang tama. Mahinang sagot ni Lira. Hindi, sabi ng matanda. Ginawa mo ang higit pa sa tama. Nalo na. Ngayong alam ko na kung sino ka. Napatingin si Lira, gulat, ang pamilya Rosales. Ang lupain sa San Mateo, pagpapatuloy ni Don Ricardo, ang kanyang mukha ay napuno ng pagsisisi. Naaalala ko, isa iyon sa mga desisyon na habang buhay kong pinagsisihan, isang pagkakamali ng kabataan, ng sobrang ambisyon. Patawarin mo ako, iha. Patawarin mo ako sa sakit na naidulot ng aking kumpanya sa iyong pamilya. Hindi makapagsalita si Lira ang marinig ang isang pag-amin, isang tapat na paghingi ng tawad mula sa taong matagal na nilang itinuring na kaaway, ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Pakiusap. Tumingin si Lira kay Marco. Nakita niya sa mga mata nito ang parehong pagsusumamo. Hindi ito tungkol sa pera o kapangyarihan. Ito ay tungkol sa paghilom. Sa tabi ni Lira, naramdaman niya ang paghawak ni Marco sa kanyang kamay. Isang hawak na magaan ngunit puno ng suporta. Isang hawak na nagsasabing, nandito ako. Tumingin si Don Ricardo sa kanilang dalawa, sa kanilang magkahawak na kamay. Isang maliit na ngiti ang muling sumilay sa kanyang mga labi. Ang kanyang paghinga ay mas naging maluwag. Mayroon akong isang huling proyekto. Sabi niya, ang boses ay may bagong lakas. Isang bagay na mas mahalaga kaysa sa lahat ng gusaling na itayo ko. Tumingin siya sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nagpapalipat-lipat mula kay Lira patungo kay Marco. At kailangan ko kayong dalawa para dito. 6 na buwan ang lumipas. Ang dating tahimik at masukal na lupain sa labas ng syudad ay isa na ngayong paraiso. Ang hangin ay sariwa, puno ng amoy ng mga halamang gamot at bulaklak. Sa gitna nito ay nakatayo ang isang moderno, ngunit eleganteng gusali
nagawa sa salamin at kahoy, perpektong nakasama sa kalikasan. Isang malaking arko na may nakaukit na mga salita ang sumalubong sa mga bisita, Villamonte Rosales Wellness Academy. Sa loob ng malaking bulwagan, daan-daang tao ang nakaupo, nakikinig. Sa entablado, nakatayo si Lyra Rosales. Hindi na siya nakasuot ng asul na uniforme ng janitress. Suot niya ang isang simpleng puting bestida. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. At ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa. Sa kanyang leeg, nakasabit ang isang ID. Lyra Rosales, Academy Director. Ang tunay na paggaling? Sabi niya sa mikropono. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat, ay hindi lamang matatagpuan sa loob ng mga bote ng gamot o sa talas ng mga makinang pang-opera. Ito ay matatagpuan din sa init ng isang kamay na handang dumamay sa isang panalangin taus-puso at sa kapangyarihan ng pag-asa at pagpapatawad. Ang kanyang mga mata ay iginala sa mga manonood. Nakita niya ang mga mukha ng mga bagong estudyante ng akademya, mga nurse, mga therapist, mga caregiver, lahat ay sabik na matutunan ang isang bagong paraan ng pag-aalaga, isang paraan na pinagsasama ang siyensya ng medisina at ang puso ng tradisyonal na paghilom. Sa unang hilera, nakita niya ang dalawang pamilyar na mukha. Si Don Ricardo Villamonte, na ngayon ay malakas na at nakakatayo sa sarili niyang mga paa, ay nakangiting nakatingin sa kanya. Sa tabi nito, nakaupo si Lola Elara. Ang kanyang ubo ay tuluyan ng nawala. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamalaki para sa kanyang apo. Ang dating magkaaway ay ngayon magkatabi. Pinag-isa ng isang pangitain para sa isang mas mabuting kinabukasan. Dito sa Villamonte Rosales Wellness Academy, pagpapatuloy ni Lyra, hindi lang tayo nagsasanay ng mga propesyonal. Bumubuo tayo ng mga taong may puso, mga taong nakakaunawa na ang pag-aalaga ay hindi lang trabaho, kundi isang sagradong tungkulin. Nang matapos ang kanyang talumpati, isang malakas na palakpakan ang umalingawngaw sa buong bulwagan. Habang siya ay bumababa sa entablado, isang tao ang sumalubong sa kanya, si Marco. Hindi na siya ang malamig at mayabang na CEO na una niyang nakilala. Ang kanyang mga mata ngayon ay puno ng init at paghanga. "You were amazing!" Bulong nito sa kanya. "Nanginginig pa rin ang mga tuhod ko." "Hindi halata," sabi ni Marco. "You looked like you belonged there." Lumabas sila ng bulwagan at naglakad patungo sa malawak na hardin ng akademya, ang hardin na si Lyra at Lola Elara mismo ang nagdisenyo. Dito nakatanim ang 7 halaman na ginagamit sa paggawa ng langis ng pag-asa, kasama ang daan-daang iba pang mga halamang gamot. Huminto sila sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, ang parehong uri ng puno na laging ikinukwento ng kanyang yumaong ama. Naiisip ko, kung ano kaya ang sasabihin ni tatay kung nakikita niya ito ngayon? Sabi ni Lyra. Ang tingin ay nasa malayo. "I think he'd be very proud of you," sagot ni Marco. Kinuha nito ang kanyang kamay. Ang kanilang mga daliri ay magkasalikop na para bang iyon ang pinakanatural na bagay sa mundo. "Thank you, Lyra," sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay seryoso. "Hindi lang si Papa ang iniligtas mo. Iniligtas mo rin ako mula sa sarili ko." Tumingin si Lyra sa kanya. Sa mga matang dati nagdulot sa kanya ng takot, ngunit ngayon nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ang lahat ng sakit, lahat ng pait, ay matagal nang napalitan ng isang damdaming mas malakas pa, pag-unawa, pagpapatawad, at pag-ibig. "Hindi lang naman ikaw," sagot ni Lyra. "Pareho nating tinulungan ang isa't isa na maghilom sa ilalim ng puno, sa gitna ng hardin na simbolo ng kanilang bagong simula." Dahan-dahang inilapit ni Marco ang kanyang mukha at binigyan si Lyra ng isang halik. Isang halik na hindi nagmamadali, hindi mapusok. Isang halik na puno ng pasasalamat, respeto, at isang pangako ng isang kinabukasan na magkasama nilang bubuin. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi,
Magkadikit pa rin ang kanilang mga noo. Sinimulan mo ito bilang isang tagalinis. Bulong ni Marco. Isang ngiti ang nasa kanyang mga labi. Pero sa huli, nilinis mo ang puso naming lahat. Napangiti si Lyra. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Marco at tumingala sa asul na kalangitan. Ang nakaraan ay hindi na isang sugat. Isa na itong aral. At ang hinaharap, sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ay kasing liwanag at kasing ganda ng hardin na nasa kanilang harapan. Ang kwento nila ay nagsimula sa isang pagtatapos, ngunit nagtapos ito sa isang bagong simula. At dito nagtatapos ang kwento ni na Lyra Rosales at Marco Villamonte sa lahat ng nakinig at nakisabay sa bawat kabanata mula sa maingay na pasilyo ng St. Jude Medical Center hanggang sa tahimik at luntiang hardin ng paghilom. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Kayong lahat ang inspirasyon namin. Habang isinusulat namin ang kwento ni Lyra, isang babaeng nagsimula sa pinakamababang antas, ngunit nagtataglay ng pinakamayamang puso, naramdaman namin ang bigat ng bawat luha niya at ang gaan ng bawat panalangin niya. Nakita natin kung paano binago ng isang basahan at isang bote ng langis na sinamahan ng dalisay na hangarin ang kapalaran hindi lang ng isang bilyonaryo, kundi pati na rin ng isang pamilya. Ang kwentong ito ay paalala sa ating lahat. Hindi ang pera o ang apelyido ang batayan ng tunay na halaga ng isang tao. Ang tunay na yaman ay matatagpuan sa kakayahan nating magpatawad, sa tapang nating itama ang ating mga pagkakamali, at sa walang hanggang kapangyarihan ng pag-ibig na naghihilom ng pinakamalalim na sugat. Sana po, sa pagtatapos ng kanilang istorya, ay may natutunan at may napulot kayong aral. Naway maging inspirasyon si Lyra na tandaan na kahit sa pinakamadilim na sandali, mayroon tayong kakayahang maging liwanag hindi lamang para sa ating sarili, kundi pati na rin sa mga taong ating pinakamamahal. Pakiusap, ibahagi ninyo po sa amin sa comment section kung ano ang pinakapaborito ninyong eksena at ang inyong pinakamatinding naramdaman habang nakikinig. Ang inyong mga reaksyon ang patuloy na nagpapalakas sa aming loob. Hanggang sa muli nating pagkikita, naway mapuno ng pag-ibig at pag-asa ang inyong mga puso. Nagmamahal, Kili. Kili, bawat sandali,